Mindanao State University Marawi Campus. Maraming salamat po. At diretso na tayo kay Gutesa. Okay. Ito po ang ating pag-usapan. Nabisto ni Marcoleta kasi pinapalabas po na may nakita kayong viral na pinapalabas sa Facebook na kunwari si Gutesa ay lumagpalabas ng munukan, binaliktad niya kanyang statement. Nabisto, trabaho po yun ng mga troll. Trabaho po. Alam mo kung sinong troll ang ginamit nila? Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia po sila gumamit. Nakuha lahat ang telephone numbers, nakuha lahat ng mga email addresses, at ito po, pakinggan po natin para maintindihan natin. Pero bago natin maintindihan, ilabas ko muna dito, alin ba yung affidavit ito? Affidavit ni Gutesa na sinasabi na nagsabi daw siya na binabawi niya at saka pinilit lamang daw ni Marcoleta at saka ni Defensor. Tika muna. Mag-imagine nyo ba kung paano mapipilit, paano mangyari na kayang pilitin nila ni Marcoleta at saka Defensor, si Gutesa? May baril ito. At saka wala silang pera pambigay at ang kalaban ay si Romualdez, si Zaldico at saka si BBM. How come na nagsalita siya at nakita nyo naman nung tumistigo ay sagot kagad? Nang tinatanong siya naman siya, sagot kagad. That is the mark of truth for a witness. Okay? So, ito po yung affidavit na. Titingnan natin, palakihin natin ng konti. Hindi lumaki . So, anyway, mas lalong nahindot. So, anyway, ano natin. Wala na. So, anyway, nakita nyo yung affidavit. Ang importante lang doon ay napatunayan ng korte na yung pirma ni Attorney Pichi Rose Espera ay hindi totoo. Pero, sinasabi ko lang sa iyo, kalakaran na po ng lahat ng abogado. Tanong nyo sa lahat ng abogado. Sa City Hall, sa kung saan man, ang pumipirma po ay hindi abogado. May inuutusan din sila ng mga staff nila na kinukopya ang pirma nila. Ganun po yung katotohanan dyan. Okay? So, dito naman, pakinggan natin si Marcoleta nagsalita tungkol sa na-discover na mga kalukuhan ng mga BBM, Romualdez at Zaldico ng mga troll farms. Dali lang. Bibalik ko. Papasokin mo. So, ito na ha. Nakalimutan ko i-upload . Ito po. And cover up. Maka, pero wala. Kahit sandali lang. Isip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka . Pansamantala. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jenso Barjaga. Nako, accomplishment ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalaging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Ay sari-sari ng fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na
pagtakpan talaga ito. Oho. Ako nakikita ko Sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan, pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design Merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico Yan very clear. From the start, ang aking ideya dyan, gusto nila lahat ay hindi umuwi si Saldico. Pero lahat ng banat ay ikakarga lahat kay Saldico. Kaya binuo yung independent confidential investigators ay para idiin lahat kay Saldico. At mawala na sa hindi na mabibilanggo ngayon si Romualdez at saka si BBM eventually. Pakinggan natin si pagpatuloy ni Mr. Marcolita. So kapag nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung... Itong affidavit na binabanggit na sinabit sa ICI, ito po yung affidavit ni Martin. Ito po yung affidavit ni Martin Romualdez. Binigay sa ICI. Pakinggan natin si Marcolita. Kung ano yung affidavit ni Martin Romualdez. Independent Commission for Infrastructure. Yes po, isang malaking tao na inimbita doon si Romualdez. at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang... Very clear, Very clear, ladies and gentlemen. I don't want to belabor. Siguro, naintindihan naman ninyo ang takbo. Napakababaw lang ng game plan para hindi maintindihan. Na ang game plan po, idiin lahat kay Saldico. At si Saldico, para naman hindi siya mauwi, kasi ang problema nila, pangalawa, yes, mag-successful sila, si Saldico ang kakasuhan. So, imagine mong situation. At kung si Saldico ang kakasuhan, akyat ngayon yan sa korte. Pagdating sa korte, kapag binugbog na ngayon ng tanong ng mga abogado, lalo ng abogado ng mga depensa, gusto nila, lalo ng mga abogado ng kontraktor, gusto nila palabasin na si Romualdez. Kaya, para hindi mangyari na mabibisto si Romualdez sa si BBM, ay pinapatago nila si Saldico, hindi kakansilay ng passport para hindi mahuli, para hindi matuloy ang trial laban kay Saldico. At kung hindi matuloy trial, di walang ebidensya magagamit laban sa kanila ni Romualdez, ni BBM. Kasi tanging salita lamang ni Saldico ang makapagdirekta, makapag-ugnay sa kanila at magturo sa kanila na sila ang utak ng nakawan. Ganun po yan, ladies and gentlemen. So, naintindihan rin ninyo? Pinakamataas doon sa institusyon na yun. Opo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman.
lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang dun lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming maabsuelto, parang dating, gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kinakailangan matukoy natin kung sino talaga Oho. ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. No? Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay. Oho. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming Sen, nag-whistleblower. minamaliit nila yun. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan. Opo. Ayan. Di ba? Opo. Kasi, ang importansya... Pakinggan nyo maigi kung paano ito niyari kay Orly Gutesa. Pakinggan nyo. Yung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma. Hindi talaga yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Kaya, para siguro maintindihan nyo kasi English pagka paliwanag masyado ni Marcolita. Ganito po yun. Sinabi ng korte na yung perma ng notaryo publiko na si Peachy Rose Espera ay peke doon sa affidavit ni Gutesa ay hindi daw perma ni Attorney Peachy Rose Espera. Ano ang ibig sabihin nun? Ang piniki lang po ay yung perma ng abogado. So, iyon lang ang apektado, yung perma. Nang ibig naman sabihin ito, parang walang pumirma na notaryo publiko. At kung walang pumirma na notaryo publiko, ang ibig lamang sabihin ito po ay patunayan mo ang mga binabanggit mo na hindi na ka na ngayon paniniwalaan na may notaryo na nagnotaryo. Pangalawa, kung total nagsalita ka na naman sa Senado at sinumpaan mo yung lahat ng salita, lahat ng laman ng affidavit na peke ang pirma ay hindi po apektado. Dangan nga lamang sa batas ng ebidensya, mas mataas ang uri ng ebidensya na kailangan mo patunayan na nanotaryo nga siya kung napatunayan na hindi napiki ang pirma ng notaryo. At kung mayroon man silbi yan, iyon na ipagsisilbi lamang na totoo na ikaw pumirma. So ngayon, dito lang po yung mag-apply. Halimbawa, may isang tao na nagbigay, ito po yung affidavit ni Gutesa. Pero si Gutesa wala ron. In other words, nagkaroon na ngayon ng problema kasi pag sinabit niya siya ang kontra, hoy, hindi po yan pirma, hindi po yan pirma ng abogado. So magpapakita kayo ng kontra, o itong ebidensya, hindi pirma ng abogado. So ano ngayon ang mangyayari sa affidavit? Ang mangyayari sa affidavit, magkaroon lamang ng duda kung ang laman ay totoo o hindi. Pero pagdating naman sa jurat,
magkaroon ng tinatawag natin na falsification sa perma ng abogado. At hindi naman ibig sabihin kung falsified o kung false o pineke yung perma ng abogado ay peke na rin naman. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, ibang sitwasyon, kung nandoon mismo si Gutesa, siya mismo magpatunay. Totoo yan, lahat na sinabi ko dyan. In fact, nanumpa pa siya. So, ano ibig sabihin? Maaring pag pinatawag siya, tutuloy, pumunta labang ako dun sa opisina ni Atty. Picheros Espera. Malay ko ba naman kung sino pumirma kasi inabot ko lang aking papel. Kinuha aking ID. Nagbayad ako ng 100 pesos. Tapos sa loob, pipirma niya, hindi ko naman nakita kung sino pumirma. Binalik sa akin ang papel. Gano'n naman yan. Lahat po kayo na papanotaryo. Alam niyong kalakaran. Kahit nga si Ariel Querubin nagsasabi, natural lagi sa mga abogado na nanegosyo sa notaryo. Hindi po sila pumipirma kundi mga sekretary nila. Ganon din si Marcoleta. Ako, nung ako'y nag-practice, nag-notaryo din ako noon. Nung nakita ko ang laki ng istorbo ng notaryo sa akin, dahil mag-attend pa ako ng hearing, mag-aaral pa ako ng mga kaso na hawak ko, ay wala na akong panahon. Mag-notaryo pa ako. Kasi pag mag-notaryo ako, sisain ko yung mga tao na nagpapanotaryo. Asan ang ID mo? O ano ka? Sino ka? Ikaw ba to? Papipirma. Ang ginagawa ko, pag may nakita akong pirma na pa-affidavit o kung ano man klaseng affidavit o pagbebentahan man, acknowledgement man, pinapapirma ko ulit yung tao na nagpapanotaryo. Bakit? Para makasiguro ako na kanyang pirma ngayon. Pero isturbo yun. Ang masigil mo lang, kukunti lang. That's why ako, nung ako'y nag-practice sa pag-abogasiya, mga 2 taon lamang o 3 taon lamang ako isang taon, 2 taon, nagnotaryo, wala na. Hindi na ako napatuloy. Kasi istorbo talaga. Pero may ibang abogado po, naghanap buhay talaga sa notaryo. Pero ang paghanap buhay sa notaryo, pasensya na kayo mga panyero, katotohanan naman yan na secret, kumbaga open secret sa lahat, na pag mapanotaryo ka, kahit sa mga city hall, alam mo naman na ang pumipirma hindi abogado, kundi yung kanila sekretary. Kaya napatunayan ng korte na hindi pirma ni Espera yung pirma. Pero nevertheless, it doesn't matter because what is important is the contents. At kung contents, paniniwalaan ngayon ang laman ng contents kasi tumayo pa rin si Espera, nandun siya, tumayo pa rin si Gutesa, nandun siya. Ibang sitwasyon kung wala si Gutesa. Babasura talaga yun kung wala si Gutesa. Kaya lang nandun siya, nanumpa siya at nagsalita. So dapat maintindihan nyo ngayon. Example, nagbenta ka ng lupa. Nagbenta ng lupa ang iyong kinakasuhan. Ang sasabihin mo ngayon, hindi naman totoo yan. Kasi, yung pirma ng notaryo ay napatunayang peke. Ang usapin, ang pinanotaryo ay deed of sale. Tapos kapatid mo nagpapirma. Tapos sabi mo, hindi totoo yan. Kasi gusto mo, ang lupa ay hindi ka na binigyan. Ang namatay ang tatay-nanay nyo. Pinapirma yan nung panahon na patay na tatay-nanay nyo. So paano makabangon sa libingan ang mga tatay-nanay para pumirma para ibigay sa isang kapatid ang lupa? Isang ebidensya na hindi totoo. Pangalawang ebidensya, nakakuha ka ng ebidensya na yung notaryo nakapirma dyan ay hindi sa kanyang pirma yan. So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po yan ay magkaroon ng duda na ngayon sa dokumento na pagbebenta at magiging dahilan para ideklara ng korte na null and void ang bentahan at ibalik sa kung sino dapat ang nagmamayari ng tinatawag na estado, estate ng mga patay. Ibalik sa pangalan ng original na may-ari ang titulo. So, ibig naman sabihin yan, kung peke ang titulo, kung peke ang jurat, anong ibig sabihin yan? Kaagad-agad ba ideklara na ang bentahan ay null and void? Sabi ko kanina, ang ehemplo kanina, namatay na yung mga tao. Pakita mo lang ang death certificate na mas maaga pa nangyari ang kamatayan kaysa pirma, automatic na yun kahit walang ebidensya para sa pagpeke ng pirma ng notaryo publiko. Pero halimbawa, buhay pang nanay at tatay sa petsa na pagpirma, sa petsa na pagnotaryo. Tapos ang notaryo publiko ay peke pala. Anong ibig sabihin nun? Null and void na ba kagad? Basura na ba kagad yung papel sa pagbenta? Hindi po. Ang ibig lang sabihin yan ay nagkaroon na ngayon ng obligasyon
ang nagpakita ng bentahan na patunayan nila na totoo nga nagkaroon ng bentahan. At pumirma nga ang may-ari ng lupa. Yan lang po ang ibig sabihin niyan. So ngayon, ipagpatuloy natin ito yung explanation ni Marcoleta. Kukuha lamang yun doon sa pinakalibro nila Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oo. Pagkatapos, dinakita ko naman Ni Gutesa yun. nakita ni Gutesa. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Sa ganong stampad, may tanong diyan si ex-Justice Antonio Carpio. Sabi niya, hindi siya maniwala na nagsisinungaling si Sergeant Gutesa. Bakit? Mas mahal pa magpagawa ng stampad. Mas mahal pa magpagawa ng seal ng abogado. Kaysa yung magpapirma ka, magbayad ka lang ng 100, 150 pesos. Kaya hindi siya maniniwala na namiki si Gutesa. Okay? Kumbaga si Gutesa ay naging biktima lamang ng negosyo ng abogada na yan na si Attorney Pitzeros Espera. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na At saka tika pala bakit lumabas si Espera? Kasi po, siya po ay officer, empleyado siya ng BGMP, Bureau of Jail Management and Penology. At kung empleyado siya, madali siyang tawagan ni John Vic Remulla. Hoy, bawiin mo yung ano mo doon, notaryo mo. Kung hindi, tatanggalin kita sa BGMP. O, ganun po yun. Na kailangan itatak din, opo. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Nako, Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At isa mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. Pagpagawa ng dry seal po, 2,000 po ang bayad. Pagpagawa ng tatak, stampad, ang singil sa akin yan, 1,000 pesos. Tsaka niya ipinirma halimbawa. Kunwari si Gutesa na lang ang gumawa ng lahat ng yun. Paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan Ngayon, kung halimbawa hindi nga pirma ng abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, Isa tayo dito. bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin, undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa. Kita mo yung sitwasyon. Pinapalabas nila na nagpapalabas na nakausap na daw ng Kabayan Patrol si Gutesa at sinabi niya na pinilit lamang siya.
Asan yung pruweba na nakausap nila? Wala, kwento lang. Kwento lang kasi wala. Bakit ko nasabi kwento lang? Kasi wala namang ebidensya, walang ikinabit na affidavit na bagong affidavit ni Gutesa. Wala. So that means to say, they are just inventing if only to discredit the evidence. Ito Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at comment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita. Sinuri ko rin ito. Saudi Arabia na pinagmulan itong media group na to nagpalabas ng affidavit ko nagbanggit ko si Gutesa na dinidison niya yung unang affidavit niya na kung siya pinilit lamang ni Defensor at saka ni Marcoleta. Sino ba naman itong dalawang ito? Wala namang pera ito, wala namang armas to para matakot ang isang marin. Ang natatakot sa marin ay si Saldico. Pinakatakot na ng mga marines, yung maraming pera, Saldico, Romualdez. Pero bakit nagsalita pa siya doon? Walang sinumang tao o po sa Senado na may kakayahan na magsalita ng tuloy-tuloy kung siya ay nagsisinungaling. Ako po, matagal ng abogado. Pwede ko sabihin, eksperto ako, magtuturo ako kung paano magkukrusiksam. At sa pagkukrusiksam na yan, diyan mo makikita kung ang tao nasasabi ng totoo, hindi. Sa dami ng tanong ng mga senador na nakikita natin at nasagot lahat ng dire-diretso na walang alinlangan ni Gutesa, siya nagsasabi po ng totoo. Yan po, base sa aking karanasan. At kung yan totoo, maraming tanong, pati si Lacson. Tandaan yun, tinanong ni Lacson, may litrato to. Sino ito? Yan po si John Paul Estrada. Sino isa ito? Yan po si Bart Texay. Yan po yung tumatanggap ng pera pag hinahatid doon sa Valle Verde 6 sa bahay ni Saldico doon sa 28 Ladybug Street Corner, Dragonfly. Kung nagsinungaling ka, hindi mo mapabanggit ang dati ng dokumento na ang detalye na yun. Tapos binanggit pa kung saan hinatid. Detalyado rin. 42 McKinley Street, unang bahay. Pag ibang mga delivery, binanggit saan? Sa 19 Nara Street na bahay pa ni Michael Yang. Dati, na binili naman Romualdez kay Michael Yang. Ibig sabihin, hindi lang si Duterte may connection kay Michael Yang. Pati si Romualdez meron. At bakit naman binenta ni Michael Yang kay Romualdez? At hindi lang kayo, may pangatlong bahay pa si Romualdez na binanggit si Gutesa na magsasabi na totoo doon sa Agueda Street, katabi ng Malacanang. So, yan po mga marka ng isang testigo na nagsasabi ng totoo. So, pakinggan natin ulit, ipagpatuloy ni Marcoleta. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikita, meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Yeah. Klaro yan. Hindi ka po pwede mag-advertise ng basta-basta sa Facebook. Hinahanapan ka ng Facebook ng email address. Hinahanapan ka ng cellphone number. At hinahanapan ka ng address. Ito lumalabas. Ang may-ari ng Facebook, ng mga ng cellphone number ay si Luis Orbon. Tama po ito kasi hindi po pwede i-rehistro ang lahat ng SIM card number kung hindi ka mag-email kung mag-text doon sa NTSC at ipakita pa yung ID number mo. At i-verify pa yan hanggat
babalik ang text, papayagan ka na gumamit ng cellphone number na yan. At sa email address ngayon, hindi po basta-basta mag-create nga ng email address. Pag mag-create ka ngayon, hanapan ka ng ID. So, ginamit niya ng pangalan ay hello. Pero ang ginamit niya na website, cdgmediaminds.com. Ibig sabihin, ibig na Yahoo, private na website ang ginamit. Private na domain, CDG Media Minds. Tapos ang website niya, cdgmediaminds.com. Buksan nga natin yung ang website ito. cdgmediaminds.com. Yan, tingnan natin kung ano ito. Aba, hindi makwan. Hindi lumalabas. Sinara na. Nako, sinara na yung website na ito. Tingnan natin, ha. Sinubukan ko buksan na hindi na magbukas. Yan. Ayan. So, ang CDG Media Minds, sinubukan ko buksan ay hindi rin magbukas. Pakita ko sa inyo. Bago yung pagpatuloy natin kay Marcoleta, ipakita ko muna sa inyo yung pagsubok ko na buksan ng cdgmediaminds.com. Yan po O nakita ninyo? Can't be found. Can reach this page. Subukan natin ulit. I-refresh natin. Wala. Ulitin natin. Wala pa rin. Wala. Ibig sabihin, peke po ito na website to, gawa-gawa lamang. Yan po ang cdgmediaminds.com na nagpalabas ng istorya na kuno si Gutesa ay bumaliktad na. Grabe ito. Marami talagang inventor sa Pilipinas. Balik natin si Marcoleta. May requirements ang Meta kasi, Jen, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ang ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala pala ng personal ni Marcoleta. Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila. Halatang-halata. Akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon, patawag sa Senado. siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita Maghintay ka lang. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages. Hanggang dyan lang ating muna, kasi medyo mahabang oras na. Siguro yung si Attorney Picheros Espera, hindi naman ito kamag-anak ng kaibigan ko si Jules Espero.
O, saka Ela naman na magkaiba. Okay. Sinara, sabi ni at least sinara na daw ang website kasi lagot sila. Announces, Saldicot Romualdez 100% guilty. Witnesses po, VP Sara Kung Ngab, dating Congressman Marcoleta, Senator J. Kung Toby Chanco, Kung Prasco, Kung Barsaga, at marami pang iba. Tartaro, dami troll ni Bangag. Teopilo Sagorino, Doktor, ang kababayan wala bang pananagutan? Ang kabayan wala bang kapatan? Hindi naman ata yung totoo. Kabayan patrol, hindi naman totoo. Invento lang yun. Okay. Si Chito Amper, tama po kayo. Ang talino nyo at ang galing nyo magdiyan na po kasi kayo at yan ay gawain din ng digong administration. Susmi ay pare-pareho lang naman. Ang gawin, makaligtas lang sa gawaing masama. Lahat pare-pareho. Rolex Galit, lumang right gin na yan. Style mo, Marcoleta. O galit kay Marcoleta. Ito mga comment naman ni John Suarez. Ito ang troll farm nila, Kabayan Patrol. Dapat alam mo, balita on the go. Chiefs of staff, advertiser, si DG Media Minds, na ang nagpakalat ay si Luis Orbon. Patay ka talaga. Anon si Master Sergeant Gutesa, kapag totoo, tama, at mabuting gawa, binabato. Niyuyugyug, niyayanig, propaganda, sinisiraan, binabaliktad. Jan Suarez ulit, diversion tactics ito ni Soto Tlacson para lang ma-divert ang attention natin. Alfredo Cruz, IBP, harapin mo kaso mo, Kalbo Marcos. Hindi ko alam kung ako sinasabihan nito. Carloy, Bukal. Ako siguro tinutukoy nito ni Carloy. Emmanuel San, Atty. Toto Tirador, diversionary tactic style ni Marcoleta, parang hindi abogado, lalabas, katotohanan, nilaglag nga siya ni Defensor. Pwede ba yan? Ay, hindi po ako mas naniwala po ako. Pasensya na, Emmanuel Chan, naniwala po ako sa sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, harapin mo kaso mo, Kalbo. Ano ba yun? Akatsuki, si Ping kasi nakatira sa bahay na may bakod. Hindi niya alam ang simpleng mamamayan pag nagpanotaryo, pero staff ang nag-aasikaso, hindi talaga attorney. John Beringel, ano ang gusto pa nila sisihin si Marcoleta? Magnanakaw, ang mga inahanap puro kalukuhan. Tapos at least hindi tayo papayag na si Saldico lang ang makulong, dapat si BBM at Tambaluslos. Dapat at contractors. Boy Jimenez, ICI patterned after the infamous Agraba Commission in early 80s na nagresulta sa pagkatanggal ni Marcos sa People Power. Ang Agraba Commission kasi noon ay matandaan mo, yan po itinayo para malaman kung sino pumatay kay Ninoy Aquino. So wala ring nangyari. Modern, wala nang maniwala kay Defensor Marcoleta. Ikaw lang siguro hindi naniwala. Maraming iba naniwala. At Akatsugi, Raymond, mas marami naniwala sa DDS kaysa sa Bangag. Kaya bumaha, binangga ng barko ang flood control kamote. Jan Suarez, ang advertiser name ng sumisira kay Marcoleta at Defensor TDG Media Minds ay na pinagkalat na fake news, si Luis Orbon ang nagpapakalat. Kilala niyo pala si Luis Orbon eh. Sunshine Maripuyo, God bless, at least Pinky Lacson, aso ni Tamba. Raymond Felix, wala na maniwala sa mga DDS. Ganun ba? At Akatsuki, hindi naman DDS katoto. Okay. Binabanatan niya, Dilawan, lahat binabanatan ko po. Tatalikop, God bless you, attorney. I witnessed how you suffered emotionally, mentally, and financially. I salute you for having a good heart to your family, clients, and friends. May God continue to bless you and give you wisdom, strength, and courage to fight for what is right and for what is true. John Suarez, mga DDS worldwide, subscribe na kayo dito sa magaling nating DDS lawyer, engineer Toto Kausing. Tapos si Efren Evangelista, Dok Toto, kinikilabutan, ibig ko sabihin, buhay na buhay ang espiritu niya habang nag-istorya ka. Okay, si Helen Baguio, naiyak naman ako sa kwento nyo, Senyor Toto. Salamat po sa pakikiramay sa akin. Diyos nakakayak naman ang kwento mo, Engineer Toto. Nakikisimpatiya ako sa mga dalamati mo laban lang tayo, may hustisya sa dulo. Di mo man nakuha ang batas ng tayo sa batas ay sa Diyos na sila hindi sila makatakas sa Diyos. Rinaldo, good morning, Lodi. Jolette Garcia. Jan Suarez, good morning, Tony Toto. Binayaran ang PCIG ng Bangag admin para
manira sa kalaban ng BBM admin at mapapuri ng kanyang admin at mapuri ng kanyang admin kahit bistado na nakawatan at weak leader. Dong Verdon, sir, saan makikita mababasa ang ICC ang magbabayad kay Kaufman sa cousin? Nasa batas po ng ICC yan, Dong Verdon. Grace Almazan, teary-eyed ako sa kwento ng buhay mo, Indiana Toto. Especially si sister mo na nurse din po ako. Ay, salamat. Alam mo po yung kwento ni Florence Nightingale, dedicated nurse siya. Okay, salamat po, Grace Almazan. Diyos tama yan, Atty. Toto. Labanan mo sila nang may madadala sa abuse of power. Disbarment din ang kaso muna sa kanila. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, nakikiramay po ako sa pagpano ng mga kapatid at trials in life mo. Pray lang po tayo at may Diyos. Okay po. John Dubs, wow, idol, sumasakit ang mga mata ng mga baser mo dahil sa nilagay mo ng silver button mo sa YouTube. Congrats. O, salamat po sa silver button. Reggie Regal Felipe at Renati Ramos, agree ako sa observations mo. Good morning. So, Aki Lagman, Bernard Magtibay. So, life forever. Dr. Kasing, marami kasi dyan nagkukomento na against sa katotohanan na sinasabi mo ay mga bayarang trolls si BBM at Romualdez. Diyan sila binabayaran sa pagkontra kapag nababanatan ni BBM at Calyado. Gregorio Tanmalapi, I agree with you. Lydia de Vera, Marianita, Janet Catalunya Kasing, kapatid ko. Renante Ramos, good PM po, napapansin ko lang po, wala na pong sumusuko sa NPA sa gobyerno at kaya nanalo na at lumakas ang party list ng mga NPA ngayong 2025 dahil di na pinapansin ng gobyerno at ngayon lumalabas na ulit sila. Douglas Jr. Mercurio, Dr. Obos ng pera ng government gamit ang confidential funds para sa pinagbili ng ads. Jocelyn Victorino, maraming salamat at tinutulungan nyo ang mga bansa at mga tao. Gele Ramirez, good morning, watching from Cagayan Valley. Jocelyn Victorino, good morning po. Ricardo Aban, bakit kailangan na sirain ang buong nagsabi ng totoo nang walang perang kinurakot sa bayan? Bakit bangag? Bakit busit? Pastor Rodi Rabi, stay safe. Lydio de Vera, Apo Sir Toto, pansin ko lang, naging pro Duterte ka. Hindi naman kung tingin mo maging pro Duterte ako dahil po nagkataon ng mga batas na pinaglalaban ko ay papabor kay Duterte. Regal Philippines, si Marine Surgeon Gotesa ang star witness sa flood control anomaly leading to Tambalus, Saldico, Rakot at eventually the mastermind Bangag. Lily, magandang umaga po, Lily. Okay, salamat Lily. Helen Baguio, naimbang nga bigat mo po, Senior Kausing, naimbang nga bigat kada kayo amin, mga kabsat ko. Lalo na kay Chavit Singson. Tapos sa mga kabalin na imbag Mayap Aabak. Crispin Rivera, Mayap Aabak. No? Tapos si Jimenez 1060, good morning Sir Toto, watching from Chicago. Dennis Kausing, my brother, Regal Felipe. Okay, hanggang dyan lang po tayo at maraming salamat. At tayo po ay mga isang oras na mahigit. Si Fred Edor Zaita, Rina Torre Falma, tapos si Anonsi, tapos si Ramos Taneo, tapos Cristito Dayaday Katunaw. Anonsi, magandang umaga po sa inyo lahat.